Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Magandang araw sa lahat ng ating mga panauhin at sa lahat ng nasa mga iba't ibang venues na kung saan ay nakakarating po ang ating ginagawang Worldwide Bible Exposition. Sa araw na ito, muli po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na makasama natin ang ating pong mga panauhin na makakaugnayan natin ngayong araw na ito. At tayo po ay naimi-monitor sa lahat ng bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga satellite providers. Kasama po ang mga nakakapanood sa atin sa ating webcast na isinasagawa. Practically, tayo po ay napapanood sa buong mundo. At sa pamamagitan po ng ating mga translators ay meron din pong mga iba't ibang mga versions ng atin pong isinasagawang Worldwide Bible Exposition. Kaya ngayong araw na ito, hindi man po natin ma-accommodate ang lahat ng ating mga kapwa-tao para makapagtanong kay kapatid na Eli. Subalit naniniwala po kami sa tulong ng Panginoon na abot natin sila at nakakapakinig sila sa atin, nakakapanood sila ng ating pong mga ginagawang talakayan tungkol sa pananampalataya at mga kasagutan sa inyong mga katanungang pang-espiritual na binibigyan tugon sa pamamagitan ng mga talata ng kasulatan. At para hindi po tayo magluwat, muli po ay amin pong inihahatid sa inyo at ipinagkakaloob ang host ng palatuntunang Ang Dating Daan, si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa ating mga kababayan at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Everybody that are following us in the web and through our satellite broadcast. It is our pleasure to serve the interest of everyone by answering your queries directly from the Word of God in the Bible. Samahan nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, mga kababayan, sa ating pagtuklas ng mga bagay ng katotohanan na hindi kinatha, hindi imbento, na gaya ng ginagawa ng ibang mga relihiyon na nagtuturo ng mga aral na imbento, hindi talaga itinuro ng Diyos at itinuro ng mga apostol. Ang Apostol Pedro ang may sabi doon sa ikalawang Pedro 1:16 ng ganito: Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng Kanyang karangalan. Ayun, yung salita niyang kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. They are not followers of inventions, of myths. They are not followers of fables. In English it says, for we have not followed cunningly devised fables. Mga katha-katha. Sa relihiyon po kasi sa ating panahon, marami na pong mga nakatha na aral na hindi naman po galing sa mga apostol. Huwag kayong magagalit, mga kababayan. Ito po ay nangyayari sa katotohanan na isa sa mga pinaniniwalaan ng Pilipino na aral na yun daw batang maliit pagka hindi nabautismuhan mapupunta sa limbo. Isang katha. Yun ang nasa Biblia na hindi naman ang bata kailangang mapunta sa limbo. Kahit hindi binyagan ng bata, ang bata talagang sa Diyos. Wala namang kasalanan niyang bata. Wala namang minanang kasalanan ng bata, kagaya ng sinasabi ng mga nagsasabing may limbo raw, na ang bata raw ay may minanang kasalanan. Di po totoo yun. Basahin natin ng Ezekiel 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masama
ay isa sa Kanya. Napakaliwanag nitong salita ng Diyos na ito. The soul that sinneth, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. In Portuguese it says, a alma que pecare sa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. In Spanish it says, El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. in Kapampangan it says, in kaladwami kakasala iti Matea. In anak lalaki ene dala ning dewa ka na ning igpa. Ning igpa na dala ning dewa ka na ning anak lalaki. In katulira na ning matulid mi bili kaya. Ating dewa ka na ning marawak mi bili kaya. In Cebuano it says, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. Kita nyo? In Ilocano it says, ti kararuang agbasul matay tu. Ti anak alalaki di nantu awiten ti kinadangkes ti ama. Ket ti ama di nantumot awiten ti kinadangkes ti anak alalaki. Ti kinalinteg addan tuken kuana. Ket ti kinadakes ti managdakdakes addan tuken kuana. in Pangasinense it says, Say kamarurwa aman kasalanan umpatay na ani. Say anak alaki agtunaan ni awiten suin kauges na amatu. Et say ama agtumet na ani awiten suin kauges na anak tu alaki. Sain katunong na matunong wala na aniid si katu. Tan sain kauges na marilmeng wala na aniid si katu. in Japanese it says, 罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。 in Chinese it says, 唯有犯罪的，他必死亡；儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善活必归自己，恶人的恶报也必归自己。 kahit mo po sa ang Biblia basahin, ang bata hindi naman minamana kasalanan Ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng kanyang ama, o ang ama man ay magdadanas ng kasamaan ng kanyang anak. Ang katwiran ng matwid sa kanya, ang kasamaan ng masama sa kanya. Kaya yung doktrina ng limbo, imbento po yan. Yan po ang dahil niyan. Yan din ang dahil kung bakit sinabi ni San Pedro doon sa ikalawang Pedro 1 na hindi kami nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. Merong mga kathana, ang pagkakatabas at pagkakagawa parang akala mo totoo. Akala mo kapanipaniwala, pero panluloko sa kapwa. Ganyan po ang maraming relihiyon. Kagaya halimbawa nung magpapatayo ng kapilya at magpapalagak sa miyembro, lalaga ka ng lalagak, linggo-linggo maglalaga ka, laga ka ng lagak. Hahaba tayo, kapatid na Daniel, umpisahan na natin. Binibigyan ko lang ng ideya ang mga kababayan na dapat ang mapaniwalaan natin yung nasa Biblia, hindi yung kinatha ng pastor. Yung nasa Biblia lang. Yun ang totoo, yun ang salita ng Diyos, yun ang galing kay Kristo, yun ang sinulat ng mga apostol. Kaya yun ang dapat nating paniwalaan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Mga kapatid na Eli, unahin po natin ang ating mga panauhin sa Lawag City. Nandun si kapatid na Rudy Alamares. Go ahead please, Lawag.
Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat, kapatid na hindi kapatid na ganyan. Dito po sa Lawag City, ang magtatanong po ay si Mr. Celentorio Saturnino, 57 years old, isang Katoliko po. Meron sana akong tatanong, may kakayanan ba ang tao na malaman ang plano ng Diyos? Alam mo kapatid, yung plano ng Diyos, gusto nga ng Diyos malaman ng tao yun. Kaya tiyak na merong kakayanan ang taong malaman ang plano ng Diyos. Kasi yung plano, kumbaga sa isang bahay, yun ang magiging itsura ng bahay bago itayo yung bahay. So nauuna yung plano bago yung bahay, di ba? Ang Diyos, nauna yung kanyang plano bago tayo likhain ng Diyos. May plano na siya para sa atin bago tayo nilikha ng Diyos. Kaya dapat alam natin yung plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos, yun yung kanyang kalooban. Bago pa tayo nalikha, may kalooban na ang Diyos na dapat nating maisagawa. Yung plano, maisabuhay. Basahin natin ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun ang plano ng Diyos eh. Inihanda niya na ng una upang siya nating lakaran. Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya ang tao'y sumasama, ayaw siya kasing sumunod sa plano ng Diyos eh. Kumbaga yung tren, bago ilabas yung tren, meron ng release. May tatakbuhan ng release yung tren. Pagka yung tren umalis sa release na diskaril, disgrasya ang kahulugan nun. Ang tao kaya nadidisgrasya, nagagawa ng mga mali sa buhay niya, nagkakaroon siya ng mga maling desisyon, nagkakaroon siya ng mga maling gawain dahil umaalis siya dun sa release. Yun ang plano ng Diyos eh. Meron siyang inihandang mga gawaing kabutihan na siyang pinag-uukulan niya sa tao na kanyang nilikha. Tayo'y ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Kaya ang tao ngayon nagsasaper, ang tao ngayon ay nagkakaroon ng mga gera, ng kasakiman, away ng mag-asawa, paghihiwalay, patayan ng magkakapatid, dimandahan ng magkakamag-anak, sari-saring kasamaan dahil ayaw tayong sumunod sa plano ng Diyos. Kaya kung sa tanong mo, may kakayahan ba tao malaman ng plano ng Diyos? Gusto nga ng Diyos yun. Yung kanyang kalooban, yung kanyang plano. Hindi ba yun ang sabi dun sa panalangin na kinopya sa Biblia? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ayun, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibig sabihin nun, sundin ang plano mo, yung kalooban ng Diyos. At yun ay gusto ng Diyos malaman nga natin. Pinapaalam sa atin yon. 5:17 ng Efeso, ganito nakasulat. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yung kanyang kalooban, His will. Huwag kayong mangmang, unawain ninyo. Pasasabihin ba ng Biblia na unawain mo kung hindi mo nga mauunawaan? Madali namang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa tao. Alin yun? Tayo ginawa para gumawa ng mabuti. Alin yung mabuti? Basahin natin yung 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at
mabuti. Ayun, tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. At yung mabuti na gagawin natin, yun yung kanyang kautusan. Sabi niya, iibigin mo ang iyong asawa